Sit. You watch this, okay? Okay. Isang malaking paaralan ng mundo. Kailangang magsikap upang matuto. Ito ang paniniwala ni Lourdes. Mahalaga sa kanya ang edukasyon. Ngunit dahil sa matinding kakulangan at kahirapan, malaking hamon ang lagi niyang kaharap. Walang makain. Sorry. Yung walang makain, na nagko-collapse ka na lang sa school nung wala kang sapatos. Yung walang nakikiusap sa'yo dahil iba yung baon mo. Natatakot akong magtatawanan dahil ang baon ko lang ikamote. Yung hindi ka na human. Ano? Ba't ka pa pumapasok? Wala ka naman palang gamit. Yung napapalo ka dahil wala kang Crayola, wala kang ballpen. So automatic na lang na palo mo from teacher is 17 a day. 10 o'clock, apat ng palo mo kasi wala kang, yung presence ko lang sa classroom. You would rather have a smack to get your education. Ngunit pinatunayan ni Lourdes na hindi hadlang ang kahirapan upang matuto sa buhay. Hindi man umabot sa high school, nangarap siyang umangat ang estado ng kanyang buhay. Nakipagsapalaran sa ibang bansa, na masukan bilang domestic helper sa Hong Kong. Ang purpose ko lang when I went to Hong Kong is 2 years lang para makaipon. Yun lang ang option ko is magiging katulong para lang makaangat sa buhay na one day makatungtong akong college. One day siguro matustusan ko no yung sarili ko for I wanna be a lawyer. Yun lang ang ano ko. But my parents said, okay, pangmayaman lang yan. Hindi natin kaya yan. What do you think are you doing? Sabi ng employee ko, watch my washing machine. Alam mo ang ginagawa ko? I did watch. Pero I'm following the washing machine like that, following my head. I have never seen a washing machine before. Kasi from the farm, wala ka namang ano eh. Wala mang gamit dun sa bundok. So ayun. So hindi kami magkasundo hanggang frustrated na rin siguro yung employer ko. Kumuha na siya ng pambato arat. Yung stupid konya. Pananakit at pang-aabuso. Iyan ang mga naranasan ni Lourdes sa amo kaya nagdesisyon siyang umalis at maghanap ng trabahong ituturing siya bilang tao. Sa gitna ng kawalang pag-asa, nakasumpong ng kapayapaan si Lourdes nang makakilala sa Panginoon. Napawi ang lahat ng hirap at napalitan ng kagalakan. God gave me everything. Yung the moment I went to church, sa church ko na-meet yung employer, they treat me like human being. I'm going somewhere, so you better take me to his house. Oh, okay, I will. Okay. Okay. Ah, wait, ma'am. Can you teach me how to walk? Fine. I want to learn. Okay. Oh, is that okay? One more. Is that Okay, thank you. Take care. Thank you. Hindi tumigil si Lourdes sa pag-aaral upang madagdagan ang kanyang kaalaman hanggang unti-unting umangat ang kanyang buhay. At nakilala ang lalaking kanyang naging asawa. Nagkaroon ng 2 anak, ngunit isa na namang pagsubok ang hinarap ni Lourdes. May kapansanan yung aking anak. Steven's born with attention deficiency span. He can only concentrate. He was 3 at the time. And the headmaster, yung principal dun, sabi niya, Steven, your son, I'm afraid, is no longer an asset to our school. They said he's retarded. So yun, pinag-fight ko yung ano niya.
I fight for the right of my learning difficulties siya, kailangan siyang may assist. So I took the school to a tribunal na may Stephen Bill na every child in England they will get support. Ipinaglaban ni Lourdes ang karapatan ng anak at isinulong niya ang Stephen's Bill sa England kung saan mabibigyan ng maayos na edukasyon ang mga batang may kapansanan. Mula noon ay kabi-kabila ang mga adhikain at advokasya ang isinulong ni Lourdes. Nagtayo siya ng institusyon at ahensya na tutulong sa mga kababayang magkakaroon ng trabaho sa ibang bansa. Binild ko yun para makapunta silang England, Canada, to upgrade naman themselves. My view is, i-upgrade ko naman ang buhay nila, gaya ko. Ngayon, halos mahigit 1,000 scholars na ang nakapag-aral, nagkaroon ng trabaho at naipadala niya sa ibang bansa. Isa rin sa mga advokasya ni Lourdes ang pangangalaga at pagpapahalaga sa kalikasan. May-ari siya ng isa sa mga magagandang resort sa Batangas, ang Bawan Divers Sanctuary. At sa lahat ng pagpapala at tagumpay ni Lourdes, tanging sa Diyos pa rin niya ibinabalik ang lahat. Number one, si God sa aking buhay. Even for my life, I owe God. Kasi nung the time na I would like to die, nandun si God sa akin. Siyang bumuhat sa akin. He's there for me all the time. God is good all the time. From rags to riches ang kwento ng buhay ni Lourdes. Mula sa kawalan, ngayon ay sagana sa buhay. Kasaganaang kaloob ng Panginoon na kanyang ibinabahagi sa mga kapos na kababayan. Nakaboto na ba kayo sa paborito niyong nominadong kwento sa ating Huwarang OFW? Kung hindi pa, may panahon pa kayong bumoto hanggang May 4, 2015 ng umaga. Para bumoto, bumisita sa aming Facebook page, The 700 Club Asia, at i-click ang Huwarang OFW 2015 tab. 3 kategorya ang inyong pagbobotohan: pamilya, individual, at misyonero. Kung na-miss ninyo ang unang batch ng ating mga nominees, mag-log on lang sa cbnasia.org/mediacenter kung saan tampok ang mga nominadong kwento.